Kredibilidad ng testigo, proseso ng pag-liquidate at maging ang mga umiiral na COA circular. Ayan ang tinumbok ng defense team ni Vice President Sara Duterte sa cross-examination sa dating COA auditor na si Attorney Roderick Wamil. Kaugnayan ng Article 1 ang impeachment ni VP Sara Duterte, kaugnay ng alegasyong maling paggamit ng 612.5 million pesos na confidential at intelligence funds ng Department of Education at Office of the Vice President na minsang sabay na pinumunuan ni Duterte noong 2022 hanggang 2023. Agad iginiit ng defense team na hindi lamang umano si VP Sara ang umupong vice-presidente na nagkaroon ng confidential funds. Iprinesenta ni Defense Counsel Attorney Michael Poa ang dokumento na nagpapakitang nagkaroon din umano ng confidential funds ang OVP noong 2014. Kasunod ito ng pahayag ni dating COA ICFAO State Auditor Roderick Wamil na tanging si Vice President Sara Duterte ang na-audit niyang may confidential funds mula nang pumasok siya sa ICFAO noong 2014. Sunod na pinunto ni POA ang COA Circular number 92-385 na inilabas noong October 1992 na nagbabawal umano na ilabas ang impormasyon ng intelligence at confidential activities, lalo kung makapagdudulot ito ng panganib sa pambansang seguridad. Pero agad pumalag si Prosecution Counsel Attorney Lorna Kapunan at sinabing na supersede o napawalang bisa na ito ng COA-DBM Joint Circular number 2015-01. Pakinggan natin ang naging palitan kanina ng depensa at prosekusyon. Your Honor, I am giving the witness a copy of a document entitled Commission on Audit Circular number 92-385 dated October 21, 1992. For the reference of the court, this was marked as Exhibit D-1-155. Manifestation, Your Honor. First of all, this exhibit presented by counsel for the respondent is dated October 1, 1992, Your Honor. Whereas the joint circular cited as basis by this witness, Your Honor, is dated 2015, Your Honor. Just a counter manifestation that the repealing clause under JC 2015-01 states, and I quote, all circulars, memoranda, rules, regulations, and other issuance inconsistent herewith are deemed repealed and superseded accordingly. Iginiit din ng depensa na sakop ng MOOE o ang Maintenance and Other Operating Expenses, ang Confidential Intelligence Funds at iba pang extraordinary expenses sang-ayon sa 2023 GAA ng DepEd. Ipinalinaw din ni Atty. Poa kay Wamil ang posisyon ng Commission on Audit sa umano'y 11 araw lang na paggamit ng 125 million pesos na pondo ng OVP noong December 21 to 31, 2022. Pakinggan natin ito. Meron po ba nagbabawal na gamitin ito in 11 days? Wala din po. Kaya hindi po namin sinama sa findings namin yung 11 days na disbursement. It's just a statement of fact po on the AOM.